At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Madalas na tanong ng mga bagong magulang kung kailan nga po ba tutubo ang unang ngipin ni baby at normal ba kung matagal o maaga itong lumabas. Yes, Mommy Dims, ang baby teeth o primary teeth ang unang hakbang ng bata sa tamang pagkain, pagsasalita at overall oral health. Kaya mahalagang malaman kung paano ito aalagaan habang unti-unting umuusbong ang kanilang permanent teeth. Pag-usapan pa natin yan kasama ang orthodontist na si Dr. Benji De Los Reyes. Good morning, Doc Shaggy. Morning, Welcome Doc. back, Doc. How cute naman your name, Doc Doc Shaggy. Shaggy. Thank you. I'm sure the kids also, when they come to you, natutuwa sila, Doc Shaggy. Yeah, dahil sa pagka-jolly ko din po. Oh, that's amazing. Okay, Doc, simulan na po natin. Yes, Doc. Ano nga ba ang pangunahing tungkulin ng baby teeth or ngipin ng sanggol? Ang pangunahing tungkulin po ng baby teeth po ay sila po ay nagsisilbing gabay or guide sa pagtubo po ng permanent po na ngipin natin. Pangalawa po, makakatulong din po ito sa speech development ng mga bata at yung pag-grow po ng upper and lower jaw. At pangatlo po, nakatulong din po ito doon sa wastong pagnguya ng pagkain. When they eat. Yes po. Oh. Madami din talaga siyang benefits. Yes. Yes no? po. Pero ito naman, Doc, kamakailan lang kasi nag-viral sa social media yung isang sanggol na parang meron siyang vampire-like Yeah, yung teeth. canine. Oo, canine. Opo. Oo. So, naunang tumubo yung pangil niya kumpara doon sa iba pa niyang ngipin. Normal ba ito, Doc? Kung ang pag-uusapan po natin ay yung eruption o yung pagtubo po ng milk teeth po, hindi po siya normal. Kasi ang nauuna pong tumutubo sa milk teeth ay yung incisor or yung sa gitna po ng ngipin. Opo. Okay. May mga kaso daw kasi kung saan kahit isang taong gulang pa lang yung bata, Doc, hindi pa rin tumutubo yung kanilang baby teeth, no? May epekto ba ang delay na ito sa pagtubo ng permanenteng ngipin ng bata? Opo. Pag delayed po yung eruption or yung pagtubo po ng milk teeth po, sometimes because dahil sa genetic factor, nutritional deficiency, at doon sa premature birth po, kaya nakaka-apekto din po ito sa pagtubo ng permanent ng ngipin po natin. Okay. May connection pala yun. Kasi di ba Yes. minsan sinasabi, ay, pag hindi pa tumutubo, okay lang yan, tutubo din yan. Pero meron palang delay yun. Yes So kung po. delayed ang milk teeth, most likely delayed din ang permanent teeth. Okay. Opo. Eto naman, Doc, may mga paniniwala din kasi na dahil gatas lang naman daw yung iniinom ng mga sanggol, ng mga bata, hindi na daw kailangang linisin yung ngipin o kaya yung gilagid. Tama ba to, Doc? Nako, mali po. Alam naman po natin na yung mga gatas ng bata o yung mga formula milk po, may sugar po yan. Yes. Kaya pag nag-ferment po yung sugar po doon, nag-create po or nag-produce po kasi ng acid na makasira po sa ngipin. So, kailangan linisin Yes, talaga. kailangan linisin po talaga. Oh, so maling-mali yung paniniwala na hindi na dapat linisin. Oo, kasi minsan, di ba, I mean, ang parenting naman kasi talaga, Doc, wala naman yan manual. Kanya-kanya talaga yan. Yes It po. is up to us kung to check what available resources we have, information man yan, treatments man yan, or kung anumang pangangalaga, di ba? Pero ito, Doc, puntahan na natin, paano nga ba ang tama or wastong paglilinis ng ngipin at gilagid ng bata at sanggol? Kasi marami akong kinalakihan na dati yung lampin. Yeah. Di ba yung lampin, binabasa lang yan ng water tapos yun ang pinanglilinis. Is that correct? Yeah. May mga, pwede rin naman po yun, pero may mga available naman na po ngayon na panglinis po ng gilagid or sa gampad, like yung gasa or gauze po na nabibili. Pwede na po siya. Sa mga may ngipin naman po, pag tumubo na po yung ngipin, gumamit lang po tayo ng very soft na bristle toothbrush para po doon sa delicate na ngipin at gums ng mga bata po. Doc, I'm so curious. Pagdating sa toothpaste, no? Kasi Opo. di ba, they say some actually have harmful Yeah. ingredients. Opo. What can you recommend na safe para sa mga babies? Sa mga bata pong hindi pa po marunong dumura or hindi pa nakakadura po, dapat walang fluoride muna Okay. para safe po. Pag yung kaya na po nilang dumura, pwede na po yung may fluoride para po mas maprotektahan yung kanilang ngipin din. Dapat paraben-free and SLS-free para Oo. safe. For the safest siguro, Doc, no, para sa mga kapatid natin, kung meron naman po kayong access dun sa mga baby shops Yeah. or yung mga infant shops, Opo. minsan kung hindi kayo marunong tumingin kung may fluoride ba yun o wala, kung pang baby ang toothpaste at nakita mo yung age naman, ano, Doc, Opo, meron pwede po. yun. Yes po. Kasi ang hirap din bilang magulang, hahanapin mo, alin ba talaga yung walang fluoride dito, alin Oo. yung meron, di ba? And often, it's in the fine print, di mo Yes po. makita, di ba, Doc? Doc Shaggy, I'm so happy you came today. Thank you for being Thank with you po. us. Thank you You din know, po. for me, dental and oral health are
these are Yes. very important, Yes no? po. Especially sa mga bata because pag ang mga bata po nasimula na hindi marunong magsipilyo to take care of it, hanggang pagtanda, Opo. ang hirap Magiging niyan. habit na Tama. nila yan. Wala na. Doc Shaggy, any social media accounts we can follow you on? Okay po, yung social media ko po, Facebook, TikTok po, Doc Shaggy. At yung akin pong FB page po para sa aking clinic ay B. De Los Reyes Dental Care Clinic. Saan ito, Doc? Dito Mandaluyong sa lang din po. Ay, malapit Yes po, malapit lang po. Thank you. Maraming salamat, Dr. Benji Shaggy De Los Reyes. Thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.